May baon pala silang boryo. Ang sarap nito. May dala din silang itlog maalyat na may tomatis. O, syempre masarap din. Natatakam ka na nga, di ba? Dahil sa kabusugan, ayan, nag-snorkeling sila. Snorkeling ba tawag dyan? O snatching ba? Bahala na at di naman na ako kasama. Alam nyo kung bakit? Kumapit ka na lang ng mahigpit. So, tapos na kaming mamasyal dito sa mountain view ng Batanes of the East, Dingalan, Aurora Borealis. Ang ganda ng view talaga dyan, legit. Bumaba na kami, papunta ulit sa next destination, ang lighthouse. Pero hindi kami totally bumaba sa babang-baba, ha? May nilikuan kami sa kalagitnaan, tapos umakyat ulit. Alam nyo, hindi naman masyadong boring yung pag-akyat baba namin dito sa bundok kasi may dalang speaker yung tour guide namin, di ko nabanggit sa inyo, no? At wag ka, hindi nalulubat yung speaker niya, B. Kaya ayun, habang nag-hiking kami, may sound trip pa rin. Tapos hindi ka rin basta-basta maliligaw kapag naiwanan ka hanggat naririnig mo yung tunog ng speaker. Kasi for sure, kung saan may tunog, andoon si tour guide, diba? Ang ganda pa naman yung mga pinapatugtog niya sa speaker. Muntikan ko na nga magawa ng choreography habang umaakyat kami. Diba? Sana di makapiright, ano? Alam nyo, mas mahirap tong papunta sa lighthouse, mas matarik. Tapos may pababa, may paakyat yung daanan dito. Pero hindi man ganun kalayo mula doon sa nauna naming pinuntahan. Pero kapag pauwi na kami nito, for sure, mas malayo na to. Kaya parang nakakatamad na umuwi, B. Dito na lang kaya ako magstay habang buhay. Ayun na pala yung tower, este lighthouse, naaaninag ko na. Dito na rin pala kami napigtasan ng mga tsinelas, ganun. Oo, hindi lang kasi ako. So ayan, binitbit ko na lang. Hindi naman naputol totally, yung natanggal lang ba, kaya pwede ko pa yung ibalik mamaya. Sobrang lapit na namin, konting boat na lang. At ayan na po, ay, ano ba yan? May magjowa pang nagde-date dito, man. Ang dami ko na nga pinagdaanan, makarating lang dito, tapos mapapasana ulang pala ako. Charo. Pasensya na po sa magjowa. Sana nakapag-moment na kayo bago kami dumating. Kasi for sure, magagambala na namin kayo dito. Ang dami kasi naming parating. Ayun na pala si tour guide namin. Kanina pa dito. Nagpapahinga na. Ayan naman yung tsinelas kong napigtas. Diyan ka muna. Maganda rin ang view dito, ha? In all fairness. Very Instagrammable. Instagrammable. Gamit na gamit yung salitang Instagrammable. Ano? Yun lang kasi kaya ko nga i-describe dito. Wala na akong maisip na ibang adjective man bukod sa maganda, Instagrammable, ganun. Bawal na palang umakyat doon sa lighthouse kasi sira-sira na daw yung mga bakal na nakaharang dyan. Kinalawang na tapos putol-putol na yung iba. So baka mag-cause pa ng accident. Alam nyo, mas madami akong picture dito kaysa doon sa mountain view. After namin mag-picture-picture, kasi yun lang naman talaga gagawin namin dito, bumaba na kami pabalik doon sa aming cottage. Iba na yung dadaanan na way pababa. Hindi na kami bumalik doon sa inakyatan namin kasi mas mapapalayo na. Pero ganun pa rin na sobrang layo yung bababaan. Medyo napalayo na kasi talaga kami. Kaya yung ibang mga turista hindi na pinupuntahan itong lighthouse. Pero kami, sinulit namin talaga kasi ganun lang din na napagod ka, diba? Tapos minsan lang din makapunta dito. Alam nyo, medyo mahirap yung pababa dito. Kaya may mga nadulas at natalisod akong kasamahan. Kala nga nila na videohan ko yung pa naman inaantay ng McDonald's family. Kaso wala, nakapatay pala video ko nun. Hindi kasi laging naka-on itong camera ko, baka ma-full memory na. Basta hawak-hawak ko lang, ganun. Hanggang sa ayan, nakabalik na kami dito sa may batis na hugasan. At sa wakas, nakahinga na kami ng maluwag dahil natapos na rin ang hiking. Ito yung starting point namin. Dito na rin ako napabili ulit ng tubig. Buko juice pala kasi wala nga talagang tubig na binibenta dito, B. Andito na kami ngayon sa cottage at nag-prepare na sila para sa aming kakainin for lunch. Actually, alas 10 pasado pa lang ito. Medyo napaaga itong lunch namin. Pero carry na yan. Ayan, may mga adobing manioc at bayboy, relyanong bangus, borong Pangasinan, itlog maalyat, with kamatis. May talaba din silang dala. Fresh na fresh, di ko lang nabidyohan. Ganon din sa suma na dala ko. Bala ko kasi ipagbalik na lang namin after dun sa sunod na pupuntahan namin. Pagkatapos naming mag-lunch, sakay ulit sa bangka para pumunta naman doon sa rock formation at cave. Alam ko may additional na nabayad to. Hindi kasama doon sa package nung pag-akit sa bundok at sa Maya Lighthouse. Ngayon, andito na kami. Syempre, alangan ipakita ko pa yung haba-habang biyahe na naman. Itsura pa lang
lang dito sa malayo, maku-curious ka na kung gaano ba kaganda kapag andun ka na sa mga bato. Kaso medyo nakakatakot kasi ang lakas ng hampas ng alon. Sobrang lalim pa naman dito, kaya hindi pwede yung tungtong ka lang sa hagdan pag bumaba ng bangka. Kailangan isakay ka pa dito sa ano bang tawag dyan, balsa, ganun. Hindi naman daw laging ganito na malakas ang hampas ng alon. Nagkataon lang kasi nga katatapos lang nung bagyo nung nagpunta kami. Lagi naman daw banayad ang alon dito. So nung ako na yung sumakay, kay first time ko man ito, di ko alam kung ano gagawin ba. Di man ako laki sa dagat kasi. Ayun, nung sasampa na ako doon sa bato, bigla nang may humampas na malakas na alon. So ayun, nalaglag ako, pero nakahawak naman ako sa bato. Kaso yung nahawakan kong bato may shell ng talaba. So ayun, las ang palad ko. Bukod pa yun sa tuhod ko na tumama din talaga sa bato, puro gasgas. Buong akala ko nga yung tuhod ko lang ang nasugat kasi sobrang hapdi. Hanggang sa naramdaman ko na lang na sobrang init ng palad ko, yung pala punong-puno na ng dugo. Nakakaloka, hindi ko lang binidyohan. Pero as in, ang dami talaga. Madugo pa naman ang kamay pag nasugat. Buti na lang may dalang bandage yung tour guide. Kaya ayan, napigilan yung pagdurugo kahit papano. Kinabahan ako dito talaga kasi first time ko masugat ng ganun kalaki. Kaya di na ako nakapag-enjoy masyado. May pinasyalan pa sila dito sa may bandang gitna nitong rock formation, kung saan pwedeng maligo, mag-snorkeling, ganon. Kaso di na ako sumama, nag-antay na lang ako dito sa may Gedli. Ayan pala yung mga video nila. Pinahiram ko lang tong phone ko kasi nga iniwan nila lahat ng phone nila sa bangka, baka mabasa. Maganda rin, pero hindi na ako nakasama dito. Hindi na rin pala kami tumuloy doon sa may cave kasi sobrang lakas daw talaga ng hampas ng alon, delikado. Kaya pagkatapos namin dito sa may rock formation, bumalik na kami papunta doon sa may cottage. Nawala na ako sa align dito guys na mag-video-video pa. Kasi para bang nababother na ako na nagwo-worry doon sa sugat ko. Tapos makirot-kirot na rin kasi. Pagbalik namin doon sa cottage, kumain ulit kami, nagmerienda, kumain ng talaba, pero wala na ako sa mood mag-video. Kasi nag-aalala na talaga ako dito sa hiwa ko man. Though pangarap ko din naman talagang magkaroon ng hiwa, pero hindi dito sa Aurora. Gusto ko sa Thailand. Charo. Ngayon ay pabalik na po kami doon sa Dingalan Feeder Port. Doon sa may mismong registration area, tinanong namin yung sa insurance kung anong gagawin dito sa sugat ko kasi nga may insurance kaming binayaran, diba? Kaya ang sabi, kailangan daw ng medical certificate. So kinailangan ko magpa-check up sa hospital. Ayoko na sana kasi gusto ko rin mag-enjoy pa, kaso nagwo-worry na talaga ako dito sa sugat ko man. So ayun, hinatid lang nila ako dito sa may hospital, tapos nauna na sila papunta doon sa next tourist destination na pupuntahan namin, yung Tanawan Falls. So ayan po yung sugat ko nung tinanggal na yung bandage. Binuka-buka pa yan para tignan kung may mga naiwang debris ni Debra Liz. Gusto ng doktor na tahiin ito, pero nakiusap ako na wag na lang. Kasi sabi ko, minsan na nga lang ako magkahiwa, dok, tatahiin mo pa. Yung iba nga dyan, nagbabayad pa ng mahal para lang magkaroon ng hiwa. Kaya ayun, pinag-contract signing na lang nila ako. Contract signing ba yun? Basta yung ano, parang para hindi sila yung sisihin sakaling may mangyaring hindi maganda sa iyo. Pero energy ka naman nila ako ng anti-titanium. Dalawa, magkabila ang balikat. Tatlo pala kasama na tong skin test ba yung tawag dito na sobrang hapdi man. Tapos nung lalabas na ako, kailangan ko pa palang sumakay sa wheelchair. Kahit kaya ko namang maglakad. SOP yata sa ER na dapat naka-wheelchair ka kapag lumabas. Ano? Binalik naman ng insurance company lahat ng nagastos ko sa ospital, pati mga gamot. Tapos, hinatid na po ako ni tour guide papunta doon sa Tanawan Falls. Sobrang thankful din ako sa kanya kasi sobrang bait nitong tour guide namin. Hindi ko nga lang maalala yung pangalan niya kasi hindi talaga ako matandain sa mga names. Mag-aalasin ko na ito ng hapon, kaya wala na akong naabutan doon sa falls. Kasi tapos na silang lahat maligo. Hanggang dito na lang ako sa may parking area. So ayun, di ko nakita ang Tanawan Falls. Yung pa naman ang pinakagusto kong i-vlog dito. Kasi never ko pa talaga na-experience makapunta sa isang pangmalakasang falls. Kaso hindi pa siya para sa akin talaga. Anyway, hanggang dito na lang po. Hindi ko na masyadong na-enjoy yung second half ng pamamasyal namin dito sa Dingalan, Aurora. Kung itatanong nyo naman kung babalik pa ako, hindi na. Hindi ko na kasi binabalikan yung mga nanakit sa akin. Mapanakit pa naman itong si Dingalan. Hindi. If ever may pagkakataon naman, gusto ko pa namang bumalik dito. Kasi gusto ko yung ambience ng lugar nila. Parang less populated dito sa Dingalan. Pero ayoko na talagang balikan yung lugar na napuntahan ko na, lalo na yung rock formation. Ibang tourist spot naman, syempre. Yun lamang po. Maraming salamat, Dingalan, Aurora, for this mapanakit na experience. At syempre sa McDonald's family na nagplano nito, at sa Foursquare and FCC family na nag-aya sa akin. Please follow me for more. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to talk
toxicity. Let's make people happy. May natira pa dun sa 2K na ambagan namin, kaya nag-dinner na lang kami dito sa Uzon. Pygar. Tapos may reimbursement pa kaming tig 200. O, diba?